Maganda umaga po sa ating lahat. Purihin ng Panginoon sa panibagong umaga na muling Kanyang binigay sa atin. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa Lucas chapter 18 verse 31 hanggang chapter 19 verse 10. Ibinukod ni Jesus ang 12 at sinabi sa kanila, "Pupunta tayo sa Jerusalem at dooy matutupad ang lahat ng isinulat ng mga propeta tungkol sa anak ng tao. Siya'y ibibigay sa kamay ng mga hintil, kukutyain, hahamakin at duduraan. Siya'y hahagupitin at papatayin, ngunit sa 3 araw ay muli siyang mabubuhay." Subalit ang 12 ay walang nauunawaan sa kanilang narinig. Hindi nila makuha ang kahulugan iyon at hindi rin nila naintindihan ang sinabi ni Jesus. So bago pa man maganap yung sufferings, death, burial, and resurrection ni Lord, sinabi na niya yon in advance sa kanyang mga alagad. Kaya lang marahil hindi sila binigyan ng kaunawaan sa mga oras na yon para maunawaan nila kung ano yung sinasabi ni Lord. Pero later on, nung naganap na, doon nila naunawaan ang lahat ng yan. Verse 35, Nang malapit na si Jesus sa Jericho, may isang lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng daan at nagpapalimos. Nang marinig niyang nagdaraan ng maraming tao, itinanong niya kung ano ang nangyayari. Nagdaraan si Jesus na taga Nazaret, sabi nila sa kanya. At siya ay sumigaw, "Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Pinapatigil siya ng mga taong nasa unahan, ngunit lalo pa niyang nilakasan ang pagsigaw, "Anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Tumigil si Jesus at pinatawag ang bulag. Paglapit ng bulag ay tinanong siya ni Jesus, "Ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo?" "Panginoon, gusto ko po sanang makakitang muli," sagot niya. At sinabi ni Jesus, "Mangyayari ang nais mo. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya." Noon din nakakita ang bulag at sumunod kay Jesus na nagpupuri sa Diyos. Nang makita ito ng mga tao, silang lahat ay nagpuri sa Diyos. So dito, kahit na naglalakad si Jesus, kapag may tao na lumapit sa kanya o may sakit na humingi sa kanya ng tulong, hihinto siya upang pakinggan yung tao na yon. Ganon kabuti ang ating Panginoon. Hindi siya so busy para hindi mapansin ang pangangailangan ng tao. Sabi doon sa verse 40, tumigil si Jesus at pinatawag ang bulag. Yung bulag ay hindi tumigil hanggat hindi siya mapansin. Kasi ito na yung pagkakataon. Kumbaga marahil yun na nasa puso niya. Ito na ang pagkakataon kasi nandito si Jesus. Hindi naman niya nakikita. Pero naririnig niya na ang mga tao na nagkakagulo o mayroong dumaraan na tila ba sinusundan ng mga tao. So nung nalaman niya na ang anak ng Diyos o ang Panginoong Yesus ay naglalakad na, naroroon, talagang sinikap niya. Sinikap niyang siya ay mapansin, sumigaw siya. Bagamat pinatitigil na siya ng mga tao, hindi siya nagpatigil. Makikita natin dito yung persistency niya. Pagpapatuloy ng bulag na mapansin siya ng Panginoon. At hindi nga siya nagkamali. Talagang tumigil si Jesus at pinatawag siya. At tinanong siya kung ano ang gusto niya. Sinabi niya ay gusto niyang makakitang muli. So ibig sabihin dito, dati na siya palang nakakakita. Pero siguro nagkaroon siya ng karamdaman. Kaya siya nabulag. Wala namang nirebuke dito ang Panginoon na masamang espiritu So ang karamdaman niya na ito ay natural. Hindi connected sa demon. Na sinabi ng Panginoon sa verse 42, mangyayari ang nais mo, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. So tunay na maipananalig sa Diyos ang taong ito.
kaya siya gumaling. Yung kanyang kasigasigan sa pagsigaw, sa pagtawag sa Panginoon ay pagpapahayag ng kanyang pananampalataya na kaya ng Diyos na siya ay gumaling. At nung oras nga rin na yun, sa 43, noon din nakakita ang bulag at sumunod kay Jesus na nagpuri sa Diyos. Nang makita ito ng mga tao, silang lahat ay nagpuri din sa Diyos. Punta na tayo sa chapter 19, verses 1 to 10. Pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayan. May isang tao roong ang pangalan ay Zaccheo, isang pinuno ng mga maniningil ng buwis at napakayaman. So take note of that. Pinuno, chief tax collector, napakayaman niya. Verse 3, sinisikap niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit sa dami ng tao, hindi niya ito makita dahil siya ay pandak. Kaya't patakbo siyang nauna sa dadaanan ni Jesus at umakyat sa isang puno ng sikamoro. Pagtapat ni Jesus sa lugar na iyon, tumingala siya kay Zaccheo at sinabi, Zaccheo, bumaba ka agad, sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay. Nagmamadaling bumaba si Zaccheo at tuwang-tuwa, tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. Dito, makikita natin na excited si Zaccheo na makita ang Panginoon. Malamang naririnig na niya ang mga ginagawang miracles, ang mga ginagawang kabutihan ng Panginoon. Meron na siyang desire na makita siya. Pero wala siyang lakas ng loob. Pangalawa, maliit siyang tao. Siguro kaya siya walang lakas ng loob kasi alam niya yung mga ginagawa niya ay hindi kalugod-lugod kay Lord. Pero ganun pa man, kahit na may mga hadlang sa kanyang height, sinikap niyang makita si Jesus. Dito makikita din natin yung pananampalataya niya. Gusto niyang makita ang Panginoon upang makilala kung sino si Jesus. Napakaganda ng ganong attitude. Gusto mong makilala ang Panginoon. Sana mga kapatid tayo din, magkaroon tayo ng ganong desire to know Jesus more. Hindi lang natin siya kilala kasi kinagis na natin na sinabi sa atin ng mga magulang kung sino si Jesus. Nakikita natin o napapanood natin tuwing Semana Santa. Nawa magkaroon tayo ng desire o pagnanais na makilala ang Panginoong Jesus deeper, mas malalim, hindi yung tulad ng pagkakakilala ng karamihan. Maganda na makilala natin ang Panginoong Jesus na personal. Maraming mga hadlang, mga pipigil. Pero kung tayo ay tunay na nagnanais o merong talagang matinding desire na makilala si Lord, gagawa tayo ng paraan. Hahawiin natin ang lahat ng hadlang. If there's a will, there's a way. Kapag gusto mo, may paraan. Pag ayaw mo, napakaraming dahilan. So dito makikita natin yon. Dahil gusto talaga ni Nicodemo or ni Zaccheo, Gusto talaga ni Zaccheo or Zaccheo na makita ang Panginoon at makilala. Kaya hinawi niya ang lahat ng hadlang. Anong ginawa niya? Gumawa siya ng paraan. Umakyat siya sa puno ng sikomoro. Mas mataas yung puno. So, dun siya umakyat. Kaya't patakbo siyang nauna sa dadaanan ni Jesus at umakyat sa isang puno ng sikomoro, sabi sa verse 4. Sa verse 5, pagtapat ni Jesus sa lugar na iyon, tumingala siya kay Zaccheo at sinabi, Zaccheo, bumaba ka agad. Kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay. Wow! Kapag meron kang desire, alam ng Diyos yun Nararamdaman ng Panginoon yun.
Yung pagnanais mo na siya ay makilala. At kapag gusto mo siyang makilala, mas gusto ng Diyos na makilala ka. So tumingala si Jesus no nandun na sa tapat ng puno. Bagamat hindi sila magkakilala personally, pero syempre, nararamdaman ng Panginoon yon. Merong isang tao na nagnanais na siya ay makilala. Binigyan siya ng Diyos ng panahon. Again, God is not too busy para mawala ng panahon sa mga tao, sapagkat ang mga tao ay minamahal niya. God will always find a time para yung tao na gusto siyang makilala ay makilala siya. Napakaganda nun. Hindi mo pwedeng sabihin na, Lord, wala kang time sa akin. No. Kung gusto mong makilala ang Panginoon, may time ang Panginoon para sa iyo. 'Di ba? Talagang naglalaan si Lord ng time para sa bawat individual na gusto siyang makilala. Dito makikita natin 'yon. Verse 6, nagmamadaling bumaba si Sakeo at tuwang-tuwa, tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. Wow! Ang ganda nun. Hindi niya ni-reject si Jesus. Hindi niya pinagtabo yan ang Panginoon. Kundi tinanggap niya sa kanyang bahay. Nawa tayo din. Kapag ikaw ay nagpakita ng pagnanais na gusto mong makilala ang Diyos, kapag nandyan na si Lord, ready to reveal Himself to you, sana huwag ka namang magbago ang isip at sabihin, ay, tsaka na lang, busy ako Lord eh. Huwag ganon. Katulad ni Sakeo, he took the opportunity kasi minsan lang yon, once in a lifetime kumbaga. Excited siya, nagmamadali siyang bumaba. 'Di ba? Hindi siya babagal-bagal, ay, wag na lang Lord, nagbago na po isip ko. No. Patuloy yung desire ni Sakeo. So bumaba siya ng madali sa puno at tuwang-tuwa siya na tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. Sana tayo din, buong pusong may kagalakan, natanggapin natin si Jesus sa ating mga puso, sa ating mga buhay. Buong kagalakan, hindi napipilitan, kundi masayang masaya na manahan si Jesus sa ating buhay. Verse 7, lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan, sabi nila. So, nagkaroon na naman ng mga bulong-bulungan, chismosa at chismoso sa paligid. Pinag-uusapan nila na makasalanan niya si Sakeo eh. Para bang hindi niya kaya alam na makasalanan yan? Parang ganun ba? Makikituloy siya sa isang makasalanan. Sa kanila, sa mga Hudyo, no yon. Kumbaga, dapat hindi siya makisama dyan. Isa siyang propeta o guro ng Diyos. Kaya lang, hindi kasi nila alam ang tunay na layunin kung bakit pumarito ang anak ng Diyos. Sa verse 8, tumayo si Sakeo at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan. At kung ako'y may nadayang sinuman, isasauli ko ito sa kanya ng makaapat na beses. Biruin mo yun, meron na kagad siyang conviction. The mere presence of Christ brought conviction in his heart. Alam natin, nandoon kasi ang banal na spirito. Nandoon ang anak ng Diyos. So nagkaroon na siya ng repentant heart. Gusto niya niyang magsisi, magbago. Sa verse 9, at sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayang ito, sapagkat anak din ni Abraham ang taong ito. Verse 10, ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Napakaganda nun.
Hindi pumarito ang Panginoon para hanapin yung mga feeling banal, feeling religious. Yung mga tao na ang feeling nila hindi nila kailangan ng Savior. Kasi mabait sila, kasi sapat ang kanilang relihiyon. Hindi sa mga ganon pumarito ang Panginoon. Ang Panginoon ay pumarito upang hanapin at iligtas ang naliligaw. Kapag hindi mo inamin na ikaw ay naliligaw, hindi ka nga makakasumpong ng tagapagligtas. Pero the moment na inamin mo na ikaw ay makasalanan, doon mo rin mauunawaan na kailangan mo ng tagapagligtas. Ang Panginoon mismo ang maghahanap sa iyo. Yung mga Pariseyo, yung mga religious leaders, hindi nila nakilala ang Panginoon bilang tagapagligtas at Panginoon. Kasi ang tingin nila sa sarili nila banal. Ginagawa nila ang kautusan. Ang mga religious activities o religious rules nila, hindi nila na-realize na sila ay makasalanan din. Kaya hindi nila nasumpungan ang tagapagligtas. Subalit ang tao na ito na si Zakeo, tanggap niya at inaamin niya na siya ay makasalanan. Mayroon ng pagsisisi sa kanyang puso. Nais na niyang ituwid ang kanyang mga pagkakamali. Sa katulad niya, pumarito ang Panginoong Diyos upang hanapin at iligtas ang mga naliligaw. Actually, lahat naman tayo naliligaw dahil lahat ng tao ay nagkasala. Pero kailangang aminin mo, tanggapin mo na ikaw ay makasalanan. Hanggat hindi mo tinatanggap na ikaw ay makasalanan, hindi mamumulat ang mga mata mo para mga ilangan ng tagapagligtas. Kung sa tingin mo sapat ang relihiyon mo para kailigtas, hindi mo masusumpungan ang Panginoon. Kasi sarado ang puso mo, sarado ang isip mo. Pero kung mauunawaan mo lang at tatanggapin na ang lahat ng tao ay makasalanan, magkakaroon ng puwang sa iyo ang Panginoong Jesus. Remember, pumarito ang Panginoong Jesus upang hanapin at iligtas ang mga naliligaw. So magpakumbaba tayo kay Lord. Umasa tayo sa Panginoon. Siya lang yung ating tagapagligtas. Ginawa na niya ang sacrifice sa cross, sa krus ng Kalbaryo. He suffered, He died, tapos nilibing siya at muling nabuhay. Lahat ng yun ay naganap. Upang sa ganon, matapos niya ang requirement ng kautusan. The laws and the prophets, yung lahat ng mga hinula ng mga propeta, at yung lahat ng mga kinakailangang maganap sa kautusan, natapos ni Lord. Siya lang ang ating tagapagligtas. Nais ng Panginoon na maghari sa puso mo. Sana buong pusong tanggapin mo rin siya na may kagalakan. Katulad ni Zakeo. Kapag nangyari yon, mananahan ng Panginoon sa iyong puso. Nais mo bang gawin yan, kaibigan ko? Sumunod ka sa panalangin ito. Ipikit mo ang iyong mga mata. Bigkasin mo. Panginoong Yesus, inaamin ko po na ako ay makasalanan. Katulad ni Zakeo. Inaamin ko na makasalanan ako. Patawarin mo po ako. Pinagsisisihan ko po ang lahat ng aking mga pagkakasala. Tinatanggap kita, Panginoong Yesus, sa aking buhay bilang aking Panginoon na tagapagligtas at Diyos. Mula ngayon, sinusuko ko na po sa iyo ang buhay ko. Ikaw na po ang masunod sa buhay ko mula ngayon. Salamat po, Panginoong Yesus. Amen. Kung pinanalangin mo ang prayer na yan, nanahana ang Diyos sa iyong puso. Magpatuloy ka lang. Basahin mo ang Biblia at magpatuloy ka sa pakikinig sa morning devotion na ito.
everyday. Ngayon naman ituloy natin yung pagbabasa sa Josue chapter 15 verse 13 hanggang chapter 17 verse 17. Gaya ng sinabi ni Yahweh kay Josue, isang bahagi ng lupaing kaparte ng lipi ni Juda ay ibinigay kay Caleb na anak ni Jephunneh. Ibinigay sa kanya ang Hebron, ang lungsod na dating sakop ng Arba na ama ni Anak. Pinalayas ni Caleb sa lupaing iyon ang 3 anak na lalaki ni Anak, sina Sesai, Ahiman at Talmai. Pagkatapos nilusob niya ang Debir na noong unay tinatawag na lungsod ng Sefer. At sinabi ni Caleb, ipakakasal ko ang anak kong si Aksa sa sino mga sumalakay at sumakop sa lungsod ng Sefer. Si Othniel na anak ni Kenas na kapatid ni Caleb ang nakagawa niyon. Kaya't si Aksay ipinakasal ni Caleb kay Othniel. Nang makasal na ang dalawa, sinabi ni Othniel sa asawa na humingi ng isang bukirin kay Caleb na kanyang ama. Pumunta nga si Aksa kay Caleb at pagkababa sa asnong sinasakayan, tinanong siya ni Caleb, anong kailangan mo? Sumagot si Aksa, bigyan mo po ako ng makukunan ng tubig sapagkat lupang tigang ang ibinigay mo sa akin. Kaya't ibinigay sa kanya ni Caleb ang mga bukal sa gawing itaas, sa gawing ibaba at sa gawing ibaba. Ito ang mga lupain na papunta sa lipi ni Huda at pinaghati-hatian ng mga angkang bumuo ng lipi. Ang mga lungsod na nasa kaduludulo ang timog sa may hangganan ng Edom ay ang Kabsiel, Eder at Jagur, Sina, Dimona at Adana, Kades, Hazor at Itnan, Ziph, Telem at Bilot, Hazor Hadata, Kiryot Hezron na tinatawag ding Hazor, Amam, Shema at Molada, Hazar Gada, Hezmon at Beth Pelet, Hazar Shual, Beerseba at Bizotya, Baala, Liim at Ezem, Eltolad, Cecil at Horma, Ziklag, Madmana at Sansana, Lebaot, Silhim, Ayin at Rimon. 29 na lungsod kasama ang mga nayon sa palibot. Ang mga lungsod sa kapatagan ay ang mga sumusunod: Estaol, Zora at Asena, Zanoa, Enganim, Tapua at Enam, Jarmut, Adulam, Soko at Azeka, Zaaraim, Aditaim, Gedera at Geretoim. Lahat-lahat ay 14 na lungsod, pati mga nayon sa paligid. Okay, so yan. Patuloy niyo lang basahin yan. So yan yung mga pinamahagi na mga kalupaan at kalunsuran. Okay. Sa verse 63, ngunit hindi napaalis ng lipi ni Huda ang mga Jebuseyo na naninirahan sa Jerusalem. Kaya hanggang ngayon kasama nilang naninirahan doon ang mga ito. So merong grupo ng mga ibang lahi na nanatili doon. Punta na tayo sa chapter 16. Ang mga lupaing na papunta sa angkan ni Jose ay nagsisimula sa Jordan sa tapat ng Jericho, sa silangan ng batis ng Jericho, papunta sa ilang, at umahon sa kaburulan hanggang sa Bethel. Buhat sa Bethel ay nagtuloy sa Luz at nilakbay ang Atarot na lupain ng mga Arkita. Diretso nyo po yan nabasahin. Yan po yung mga hangganan o yung mga nasakop nila na lupa na ibinigay sa kanila ng Diyos. Na bago nila nasakop ang mga yan, kailangan talunin muna nila yung mga tao doon. Tuloy natin sa verse 8. Pumakanluran buhat sa Tapua na may bay ng batis ng Kana at nagtapos sa dagat ng Mediteraneo. So yun, napakalawak ng nasakop ng Israel eh. Sa ngayon nga, di ba, may mga pag-aaway yan ng mga Palestines. Ito ang lupaing napapunta sa lipi ni Ephraim. Bukod sa mga bayan at nayong ibinigay sa kanila na nasasakupan ng lupain ng lipi ni Manases, hindi na nila pinaalis ang mga Kananeyong nakatira sa Gezer. Kaya may mga Kananeyong naninirahan sa Ephraim hanggang ngayon.
Subalit sa pilitang pinagtatrabaho ang mga ito bilang mga alipin. Yun yung nakakalungkot. Mayroong mga ibang lahi na nanatili. Kasi yun yung magiging threat sa kanila eh. Yun ang mga posible na mag-akay sa kanila para sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Chapter 17, verse 1. Isang bahagi ng lupain ang ibinigay sa lipi ni Manases sapagkat siya'y panganay ni Jose. Ibinigay ang Gilead at Bashan kay Makir na ama ni Gilead, anak na panganay ni Manases, sapagkat siya isang mandirigma. Binigyan din ang kani-kanilang bahagi sa lupain ang mga angkan ni na Abizur, Helek, Azriel, Jachem, Heper at Simida. Sila ang mga anak na lalaki ni Manases at mga pinuno ng kani-kanilang angkan. Ngunit si Zelophehad na anak ni Hefer at apo ni Gilead na anak naman ni Makir at apo ni Manase ay walang anak na lalaki. Babae lahat ang anak niya. At ang pangalan nila ay Mala, Noah, Hogla, Milka at Tirza. Lumapit sila kay Eliezer na pari, kay Josue na anak ni Nun, at sa mga pinuno ng bayan. Sinabi nila, iniutos ni Yahweh kay Moises na bigyan din kami ng lupain, gaya ng ginawa niya sa iba naming kapatid. Kaya't ayon sa utos ni Yahweh, binigyan din sila ng mga bahagi tulad ng kanilang mga kamag-anak na lalaki. So dito makikita natin, walang discrimination. Kahit yung mga anak na babae or babae ay binigyan din ng lupain. Kung papaanong ang mga anak-anak na lalaki ay tumanggap din ng lupain. Verse 5. Ito ang dahilan kung bakit ang lipi ni Manases ay tumanggapan ng 10 parte, bukod sa Gilead at Bashan sa kabila ng Hordan. Binigyan din ng kanilang kaparte ang mga anak na babae. Ang Gilead ay napunta sa ibang mga anak na lalaki ni Manases. Ang lupain ng lipi ni Manases ay mula sa Asher hanggang sa Mekmetat na nasa tapat ng Shechem. Buhat doon nagtuloy ang hangganan sa En-Tapua. Talagang bahagi ng Manases ang lupain ng Tapua. Ngunit ang bayan ng Tapua na nasa gilid ng hangganan ng Manases ay kabilang sa mga bayang napapunta sa lipi ni Ephraim. Ang hangganan ay nagpatuloy sa batis ng Kana na may bayrito at nagtapos sa dagat ng Mediteraneo. Bahagi ng Ephraim ang mga lungsod na nasa timog ng batis, kahit na malapit ang mga ito sa mga lungsod ng Manases. Ang lupain ng Ephraim ay nasa timog ng batis at ang lupain ng Manases ay nasa ilaga. Ang dagat Mediteraneo, ang hangganan nila sa kanluran. Katabi ng lipi ni Manases ang Asher sa dulo ng hilaga at ang Isakar na sa dakong silangan. Sa verse 11 na po tayo. Sa loob ng lupain ng Isakar at Asher ay may mga lungsod pa ring napunta sa lipi ni Manases, ang mga lungsod ng Bet-Sean at Ibleam, pati ang mga nayon sa paligid, gayon din ang mga naninirahan sa Dor, Endor, Taanak at Megiddo at sa kanilang mga nayon sa paligid. Ngunit hindi na paalis lahat ng mga taga-Manases ang mga naninirahan sa mga nasabing lungsod, kaya't nanatili roon ang mga Kananeo. Again, meron na namang natira na ibang lahi. Hindi nila totally napatay yung mga dating naninirahan doon. Hindi yun maganda. Kasi ang mga ito ang maglalayo sa kanila kay Yahweh. Verse 13. Subalit, nang maging mas makapangyarihan ang mga Israel, hindi na nila lubusang pinaalis ang mga Kananeo. Ngunit sa pilitan nilang pinagtrabaho ang mga ito bilang alipin. Lumapit kay Josue ang mga lipi ni Jose at kanilang sinabi, bakit isang bahagi ang ibinigay mo sa amin? Gayong napakarami namin sapagkat pinagpala kami ni Yahweh. Sumagot si Josue, kung hindi sapat sa inyo ang kaburulan ng Ephraim, pasukin ninyo at linisin ang mga kagubatan sa lupain ng mga Pereseo at mga Repaita. Tumutol pa ang mga lipi ni Jose, hindi pa rin sapat sa amin ang kaburulan. Hindi naman namin kaya ang mga Kananeo sa kapatagan, sapagkat sila'y may mga karwahing bakal, gayon din ang mga Kananeo sa Bet-Sean, sa mga nayon sa paligid at sa mga kapatagan ng Jezreel. Sumagot muli si Josue
Kayo'y napakarami at makapangyarihan. Hindi lamang iisa ang magiging kaparte ninyo. Stop po muna tayo dyan. So dito makikita natin na naganap yung sinabi ni Lord na ibibigay na lupang pangako kay Abraham, Isaac at Jacob ay naganap sa panahon ni Josue. Ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Pero tandaan natin, gusto ni Lord na tayo ay matutong sumunod every day sa kanyang mga salita. Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Para makilala natin ang Panginoon, kailangan nating basahin ang kanyang salita. Napakahalaga nun. Unawain natin, kilalanin natin ang ating Diyos na ating pinaglilingkuran. Kasi makakabuti yon para sa atin, upang malaman natin yung mga gusto ng Diyos at magawa natin. At malaman din naman natin ang mga ikinagagalit ng Diyos at huwag nating gawin. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin na. Panginoon, marami po salamat sa iyong mga salita na aming nabasa. Lord, nawa po, pakilala mo po sa amin ang iyong sarili as we continue to do our Bible devotions. Pagpalain mo rin po, Panginoon, ang mga kapatiran na kasama ko ngayon na nakikinig sa iyong mga salita. Idaloy mo po, O Diyos, ang katatagan, ang kalakasan at tibay ng pananampalataya sa kanila. Nawa po, makilala ka pa nila ng lubusan. Nawa magkaroon sila ng malalim na desire na makilala ka, katulad ni Sakeo. Nawa, Panginoon, meron silang matinding hunger or thirst for you and your word. And reveal yourself to them, Lord. Ama, sino man po ang nangangailangan ng kagalingan ngayon, nakasama ko na nakikinig, extend your healing hand sa kanilang mga katawan in the name of Jesus. Mula sa mga sugat at mga latay ng Panginoong Hesus, idaloy mo po, Ama, ang kagalingan sa kanila. And I pray for your provision sa lahat ng kanilang pangangailangan. Patuloy, Ama, na tinataas namin sa iyo ang buong mundo. Mahabag ka po, O Diyos, nawa ngay matigilan na ang pagkalat ng coronavirus. At nawa po'y madiskubre na at malaman na ihayag mo na po, O Diyos, ang cure sa virus na ito. In the name of Jesus. Pagpalain mo po ang iyong mga anak at patuloy na cover us, Lord, with your protection. Gayon din, Panginoon, yung mga frontliners in the field of medicine. Father, let your covering of protection be upon them at sa lahat na rin, Lord, na mga frontliners. Panginoon, ingatan mo po sila. Umaasa kami sa iyo, O Diyos, na matatapos din po ito. Matatapos din ito sa awa at tulong mo, Ama. I pray for your protection sa buong body of Christ, sa buong mundo. Maraming salamat, O Diyos. Ikaw ang aming kanlungan, ikaw ang aming muog. Sa iyo kami kukubli. Kami ay itatago mo, tiingatan sa ilalim ng iyong malapad na pakpak. Maraming salamat, Ama. We commit and entrust you this whole day long. We bless you and we worship you, Father. We give you all the glory, all the honor, and all the praises. In Jesus' name we pray. Amen. God bless us all.